So mga guwaps, time out muna tayo sa manok. Baka sabihin nyo namang, pakpak na lang ang kulang, lilipan na kasi laging manok yung niluluto. So ngayon, gagawa ako ng Salisbury steak. Oh, ha? Kakaiba naman, di ba? Medyo social nga kasi baka. So meron kasi ako dito ground, yun ang gagawin nating Salisbury steak. So tara, samahan nyo ako, lutuin na natin. Ito yung ground, 500 grams niyan. At lalagyan ko nitong rolled oats kasi meron ako nito kaysa masayang ilalagay ko na dito sa aking Salisbury steak. 1/2 cup ng rolled oats. Yung rolled oats mga guwaps, ito, palalambutin ko lang ito kasi hindi siya masarap pag inilagay ko siya directly dun sa meat. Kasi medyo malaki itong rolled oats. So, kailangan ko siyang i-soften. Palalambutin ko siya, lalagyan ko siya ng 1/2 cup na fresh milk. O, diba? Lagyan natin yung gatas, no? I-mix nyo lang, then isa-soak nyo lang yung oatmeal hanggang sa lumambot yan. Ma-absorb nyo lahat yung gatas. Antayin lang natin na ma-absorb ng oatmeal yung gatas. Pag ganito na, no, na-absorb na ng oatmeal yung gatas, pwede na natin i-mix lahat. So, lagay muna natin dyan. Unahin muna natin paglagay yung ground beef. Tapos itong sibuyas at saka bawang, nag-mince ako ng pinong-pino. Konti lang yung bawang, no? Hindi kasi ako mabawang. Depende na sa inyo yung sibuyas and bawang kung gaano kadami. So yan, lalagyan na natin. Yun muna yung una natin i-mix, no? Para mag-infuse yung lasa niya sa loob. Mas lalong masarap. Mag-develop yung lasa ng sibuyas at saka ng bawang. Tsaka natin lalagyan ng seasonings. Ito na yung ground beef. Nilagay ko na yung sibuyas, yung bawang kanina, no? Depende na sa inyo kung gaano kadami. Lalagyan na natin ng isang itlog. Yan. Yan. Then, 2 tablespoon ng Worcestershire sauce. At dahil wala akong Worcestershire sauce, itong A1 steak sauce na lang ang ilalagay ko kasi yun lang ang meron ako. So, 2 tablespoon. Lagay tayo. So, dapat na-prepare nyo na po yung inyong mga ingredients bago pa kayo magmi-mix para hindi nyo malilimutan. So, huwag nyo akong gagayahin. Then, 1 teaspoon na salt. Etong salt, depende sa inyo kahit huwag nyo nang i-follow yung 1 teaspoon no, kung medyo maaalatan kayo. Depende na sa inyo kung gano'ng karami. So, tingin ko naman hindi 1 teaspoon itong ginamit ko. Tapos, etong Italian seasoning, pwede po kayong magdagdag nito. Depende sa inyo kung gusto niyo. Ako nagdadagdag ako kasi masarap to sa yan. Italian seasoning. Then paminta. Maglalagay tayo ng paminta. Saan yung paminta ko? Ayun. Pwede nyo rin ito dagdagan ng seasoning na kung ano yung gusto ninyong seasoning. Basta siguraduhin nyo lang na hindi siya maalat. So, ako magdadagdag ako. Eto. Tansya lang. Tansyameter. Okay lang yan. Okay lang to na maging matabang ng konti kung magiging matabang kasi gagawa pa naman kayo ng gravy mamaya. So, magre-rely naman yun sa masarap na gravy na gagawin natin. So, ito na guys. Lalamasin na natin. No? Naghugas ako ng kamay ha. Wait lang. Ihalo na natin yung oatmeal kanina. Para mahalo ng todo yung kanyang panimpla. So, haluin lang natin. Haluin lang ng todo. Inuulit ko. Naghugas po ako ng kamay. So, haluin nyo lang. Masahin nyo lang ng masahe. Para lalong sumarap. Kailangan halong-halo ito. Para masarap mga boss. Masarap to, promise. Masarap to. Kakaiba lang. Kung wala kayong rolled oats, ang meron lang sa inyo, yung instant oatmeal, okay din po yun. Mas maganda nga yun kasi pino. Itong rolled oats, yun lang ginamit ko kasi yun lang ang meron ako. So, minamasa ko dyan. Namasa ko siya para magmamasa ng tinapay. Para siguradong Pero dadagdagan ko pa ito ng paminta kasi para hindi siya nakakaumay. Mas masarap kasi ito pag maraming paminta. So, ito yung itsura niya, diba? So, ito mga guwaps, i-rest nyo muna. I-rest nyo muna siguro mga kahit 10 minutes lang para lang mag-develop yung lasa niya.
isi-shape na natin yan mamaya. Bilog lang. Eto, nabilog ko na siya and then piprituhin ko na. Yung mantika nga pala mga guwaps, nilagyan ko yan ng 1 tablespoon of butter para mas masarap siya, mas malasa. And ayan, luto na. I-set aside ko na muna para gagawa na ako ng gravy. Tikman ko muna. Tikman ko muna. Masarap. Wow. Gawa na ako ng gravy. Mag-isa muna ako ng sibuyas, bawang. Tapos magdagdag ng 1 tablespoon butter para mas lalong masarap. Pwede rin yan margarine. And beef cube. Or pwede rin sabaw ng baka kung meron kayo. 1 tablespoon na cornstarch. Idagdag nyo habang naggigisa. Haluin nyo lang para ma-dissolve ng maayos yung cornstarch. Timplahan nyo lang ng konting toyo or Worcestershire sauce kung gusto niyo. Tapos tubig, depende na sa inyo kung gaano kadami yung gravy na gusto niyo. Paminta, wag yung kalilimutan, pampasarap yan. Tapos yung mushroom, nakalimutan ko ilagay, so ilalagay ko na. So ito na mga guwaps, malapot na yung sauce, final tikim na ulit. Tikman ko na. Nit. Yummy.